Si Julie Dondon Patidongan at ang mga kapatid nito ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Sa ngayon, napakainit na issue ang pagkawala ng mga sabongero, kung saan ang dating whistleblower na nagbigay ng malawak na impormasyon sa pagkawala ng mga sabongero ay ang siya namang itinuturing na mastermind sa pagkawala ng mga ito, at nagkakabaliktaran na ang sitwasyon. Ayon naman kay DOJ Secretary Boying Rimulya, natural for them to conclude their stories at gawain daw ito ng mga abogado, at ang sabi niya pa, ang kalaban natin dito ay ang pinakamahusay na abogadong kayang bilhin ng pera, at pera-pera lang daw ito para sa kanila. Ito ang pahayag ni Rimulya sa mga legal counsel ni Atong Ang matapos ituro ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang mastermind sa kaso ng mga nawalang sabongero. Natural for them to concoct their stories. Yun talaga, gawain talaga ng ano yan, ng mga abogado, di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Pera-pera lang yan sa kanila. Ayon sa isa sa mga abogado ni Ang, hindi si Ang mastermind sa pagkawala, pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero, kundi ang dati niyang tauhan at sa ngayon ay ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan kasama ang mga kapatid nito. Sila daw ang tinatawag na Patidongan Brothers Syndicate, at ang pinakaulo ng operasyon na ito ay si Dondon, habang ang dalawang kapatid nito na si Jose at Ella Kim kasama ang isang taong nagngangalang Rolando ay ang mga tirador sa grupo o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this, na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Ngunit ang lahat ng ito ay pinabulaanan lang. Ang pagturo kay Dondon at sa mga kapatid nito ay sinasabing paraan para guluhin ang kwento at mabaling ang investigasyon sa iba. Ayon din kay DOJ Secretary Boying Rimulya na si Ang main player sa Isabong. Siya ang amo ni Dondon. Pera niya ang pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariin niya ring sinabi na ginugulo lang ang kwento sa pagkawala ng mga sabongero. Siya ang main player sa Isabong. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya ang pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariin tinanggi ni Dondon ang mga paratang sa kanya ng kampo ni Ang bilang mastermind. Ayon kay Dondon na nakakatawa siya, kung ako ang nag-utos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel ng 2 million? Saan ako kukuha ng 2 million, diba? Siya ang pinaka big time. Ibig sabihin ako na ngayon si Mr. Atong Ang. Ako na ngayon ang may-ari ng Cockpit Arena at ako na ngayon ang chairman ng Pitmaster. Ito ang mga salaysay ni Julie Dondon Patidongan sa pagturo sa kanya bilang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel pa ng 2 million? Tayo nakukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka big type. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atong Ang at ako na ngayon ang may-ari ng mga Cockpit Arena at ako na ngayon ang chairman ng Pitmaster. Sa ngayon, patuloy pa rin ang maigting na investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero hanggang hindi napapanagot ang mga taong nasa likod ng krimen na ito. Bagong testigo sa pagkawala ng mga sabongero. Malalaman nyo very soon. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Medyo bago. Hindi pa namalabas sa inyo. Hindi pa namalabas sa soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun.
The Missing Sabongeros. Alam mo ba kapatid na sa ngayon ay may bagong testigo umano ang hawak ng gobyerno para sa mga nawawalang sabongero. Isa itong patunay na patuloy ang investigasyon sa mga sabongerong nawawala. Hindi lang ito basta testigo dahil may hawak itong ebidensya laban sa isang taong sinasabing pasimuno ng lahat ng ito. Isang sibilyan na kanilang pinoprotektahan at tinatago dahil hawak nito ang isang matinding ebidensya. Ang testigo na ito ay talagang matinik dahil hindi pa ito nakita sa media noon at lalabas pa lamang. Inilalapat pa ng maayos ang lahat para walang lusot o gusot ang mangyayari kapag lumabas na ang taong ito. Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Isa ito sa pinakamahalagang tao para malutas ang pagkawala ng mga sabongero. Kaya naman gano'n na lamang kaingat ang pag-handle nila dito. Hindi pa naglalabas ng buong testimonya, pero ang sabi hindi lang ito testimonial evidence. May real evidence din ito. Mayroong totoong ebidensya. Bukod sa mga dala niyang kwento, meron din siyang hawak na maaaring magpatunay sa lahat. Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Inihayag ng Justice Secretary na si Jesus Crispin Boying Rimulya ngayong July 29, 2025 na may bagong testigo na ihaharap ang DOJ. Ito raw ay magpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at sinasabing may kasamang konkretong ebidensya, hindi lamang testimonya. So, abangan lang kasi nga nilalapat pa namin lahat Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon malinaw na naman ang aming landas patungo sa paglutas nitong problema nito. Mula July 10, 2025, nagsimula ang paghahanap ng PCG kasama ang PNP-CIDG upang mag-deploy ng mga divers sa ilalim ng lawa hanggang July 14 kung saan nakakuha ng 5 sako. Naunang sinabi ni PNP Chief Torre na may halong buto ng hayop at tao ang natuklasan nila. Ayon sa opisyal ng pag-aanalisa ngayong July 15 to 17, 6 na piraso na sa 92 buto ang tinutukoy bilang posibleng human origin batay sa morphology at pagsusuri ng DNA profiles na ikinumpara sa DNA ng mga kamag-anak ng nawawala. Sa kabilang dako, 15 na pulis ang kasalukuyang nasa restrictive custody dahil sa aligasyon ng kanilang kinasasangkutan sa mga kidnapping at posibleng pagpatay. Kabilang dito ang 3 na dismissed na noong 2023 at iba pa mula sa iba't ibang unit ng PNP sa Luzon. Abiso rin ng NAPOLCOM noong July 29 na may 12 aktibong pulis na nilalabanan ngayon ng administrative charge tulad ng grave misconduct at neglect of duty dahil sa sworn affidavits ni Patidongan at mga pamilya ng biktima. Ayon naman sa SONA ni PBBM, iniulat sa huling State of the Nation address, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hahabulin at papanagutin ang sinumang mastermind sa likod ng kasong ito. Sino man ang nasa likod nito, matalino man yan, mayaman o opisyal, wala raw lalagpas sa batas at papanagutin. Ipinabatid rin ng DOJ at NAPOLCOM na hindi tatanggap ng anumang pagtatangka ng settlement o pag-interfere mula sa sino mang interesadong grupo kabilang ang mga sabong boss o lokal na opisyal. Inaasahang ihaharap ang bagong testigo sa DOJ para sa formal na testimonya kasama ang mga dokumento at posibleng forensic records. Patuloy ang proseso ng DNA at cross-matching sa mga buto na nakuha sa taalig. Ang bagong testigo at mga recovered bones ay nagdadala ng pag-asa, ngunit matagal pa rin bago makamit ang tunay na hustisya. Mananatiling handa ang pamilya
at nananawagan ng pamahalaan para sa suporta ng mga mamamayan upang mas lalong lumalim pa ang imbestigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero.